Acts chapter 11, verse 26. Basahin po natin ng sabay-sabay, Acts 11, verse 26. Ready, read. And when he had found him, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church, and taught much people, and the disciples were called Christians first in Antioch. Tayo po'y manalangin. Our Father in heaven, maraming salamat po at muli na naman kaming dadako sa pagkain ng iyong mga salita. Kailangan namin kung paano ang aming physical na katawan ay kinakailangan ng physical food, ganun din po ang aming spiritual. Desperate na nangangailangan po, lalo sa mga panahong ito, ay kinakailangan po namin ng kalakasan mula sa iyong mga salita. Itago niyo po ako at sinumang mga tao dito po sa auditorium, hindi yung strength or weaknesses ng isang preacher ang makita. Kung meron man kaming dapat mabigyan ng pansin, ayan ang mensaheng pinararating nyo sa amin individually. At alam ko po na ang Holy Spirit ay nangungusap sa bawat isa. Gaya nga ng lesson kanina, nananahan po sa amin ang Holy Spirit sa mga nanampalataya, nagtiwala sa Panginoong Yesus. Kaya kami po ay maging ready kung ano man yung pinaparating ng Holy Spirit at ito'y aming apply sa amin pong buhay. Ito, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Kung lalagyan ko po ng pamagat, ang ating pag-aaral ngayon pong umagang ito ay testimony of the church at Antioch. At nakita po natin dito sa binasa nating talata, lalo dun sa last part ng verse na sinabi, and the disciples were called Christians first in Antioch. Bago po natin tignan yung pinaka-verse na ating pag-aaralan today, ay balikan natin ng konti yung history. Bakit po nagkaroon ng church sa lugar po ng Antioch, Syria? Kasi sa Bible, basically dalawa yung binabanggit na Antioch. Pero ang focus natin ngayon ay yung Antioch po na nasa Syria. Next slide, makikita po natin sa Acts chapter 7, kung sisimulan nyo po sa verse 54 hanggang 60, ito po yung stoning of Stephen. Kung naalala nyo po, itong si Stephen ay, kumbaga humarap po siya sa Sanhedrin, no? And pinahayag niya ang kanyang pananampalataya, pero syempre ang dulo pa rin ito ay na-persecute po siya, and nakakalungkot mang sabihin, pero si Pablo pa ang nanguna po dyan nung siya po ay batuhin. Ngayon, going back doon sa Acts chapter 11, balikan na po natin yung Acts chapter 11, verse 19, kasi may connection po yan kay Stephen. Departed Barnabas to Tarsus for to seek Saul. So, ito pong si Barnabas, hinanap talaga niya si Saul. Gusto niyang isama doon sa gawain. Kaya nga, kung makikita natin, pagdating doon sa verse na binasa natin kanina, sabi po ng unang part ng verse, and when he had found him, nakita na po ni Barnabas si Paul, he brought him unto Antioch, and it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church. So makikita natin dito mga kaibigan at mga kapatid na ito pong iglesia sa Antioch, actually napakahalaga na itong church na to. Dahil kung pag-aaralan nyo po ang Book of Acts, ang church na nasa Antioch, ito po yung unang naging Gentile church. Kaya pwede nating sabihin na kumbaga ginagamit natin, di ba, yung mga mother church o mga sending church. Sa Gentile nation, ito pong church na nasa Antioch, ito yung parang pinaka-mother church, ika nga, ng mga Gentile church. Dito po nagsimula ang lahat. Bago nagkaroon ng mga missionary na journey si Apostle Paul, nagsimula po muna sa Antioch, lahat po na yan. So dito makikita natin, ano ba yung testimony? Anong spirito ang meron dito sa church na ito? Ano yung testimony po nila na talagang itong church na to ay ginamit po ng atin pong Panginoon? So, ang pamagat ng ating pag-aaral ay testimony, patotoo ng iglesia na nasa Antioch. At ano yung patotoo na kanilang pinakita? At sa atin pong panahon, tamang-tama po ang ating theme is all about church attendance and worship. Matuto tayo sa unang iglesia na ito kung paano silang ginamit ng Panginoon at nagsimula po ito sa isang simpleng pagtitipon lang. Simpleng assembly, na ito palang simpleng assembly na ito, ang magdudulot nito ay matindihang mission work
sa Gentile nations. Number one, ito po yung testimony ng iglesia sa Antioch. Their presence shows it. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang kagandahan sa mga mananampalataya sa Antioch. Sila po ay nagtipon. Sila po ay nag-assemble. Sabi nga dyan, they assembled themselves with the church. Sila Apostle Paul, si Barnabas, they assembled themselves with the church. So sila ay nagkaroon ng tinatawag na pagtitipon. So mga kaibigan at mga kapatid, isa po sa makikita natin, pag sinabi nating church, ang ibig sabihin nito ay pagtitipon, assembly. No? Kaya nga, mahalaga na ang isang mananampalataya na kagaya natin ay dumadalo tayo sa pagtitipon na kagaya po nito. At ano pa mapapansin natin sa presensya ng mga mananampalataya sa Antioch? Letter A, united presence. Alam nyo, kitang-kita natin kung paano ang mga mananampalataya sa Antioch, nagkakaisa sila. Huwag nyo kalilimutan dun sa mga unang verse na nabasa natin kanina. Ang mga mananampalataya sa Antioch, hindi halo-halo po ito. May mga Hudyo, kasi di ba ang pinaka-first na ginawa nila nung nakarating sila sa Antioch is tinuruan muna nila yung mga Jews. In fact, ang focus nila, Jews muna. Pero later on, pati mga Gentiles naturuan na sila. Kaya ang mga mananampalataya sa lugar po ng Antioch ay iba-iba po. May Hudyo at saka may Hentil. And by the way, sa Bible, pag kayo ay mananampalataya na hindi na tayo Hudyo, hindi na tayo Hentil, Church of God na po tayo. Kaya nga, dito natin makikita na ito ang magandang espiritu ng isang church, isang magandang patutuo, na walang mayaman, walang mahirap, walang Koreano, walang Pilipino, lahat po magkakasama, nagkakaisa sa harapan po ng ating Panginoon. In fact, sabi nga po ng Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together. So kitang-kita natin na itong mga mananampalataya sa Antioch, sila ay nagtipon kahit na magkakaibang lahi sila. Alam nyo naman minsan ang mga Hudyo, mataas ang tingin nila sa sarili nila, ayaw nila makipag-fellowship doon sa mga Gentiles, pero salamat, dahil ang espiritu ng mga tao po doon, kitang-kita natin sa Bible, ay united po, nagkakaisa po sila. And yan din naman po ang will ng ating Panginoong Jesucristo by looking John 17. Ano po yung prayer ni Christ para sa kanyang mga followers? Neither pray I for this alone, but for them also which have believed on me through their word. And they all may be one, as thou, Father, art in me, and I in thee, and they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. So yan ang prayer ni Jesus Christ. Ang mga mananampalataya, magkaroon po ng tinatawag na pagkakaisa, at isa sa magandang practice na ipapakita natin na nagkakaisa tayo sa ganitong klase ng pagtitipon. Kaya mahalaga po na nagkakaroon tayo ng pagtitipon. Pangalawa, hindi lang po sila united, but also unashamed sa kanilang presensya, sa kanilang pagdalo. Hindi sila nahiya, hindi sila natatakot. Tandaan po natin, ayon po sa mga pag-aaral, ito daw pong lugar ng Antioch, sabi nga po sa aming naging lesson about life of Paul, this was the third largest city in the Roman Empire. So ibig sabihin, napakaraming tao. Von, pakiano nga next slide. Maraming tao dito sa sa lugar na ito. Was the third largest city in the Roman Empire. Only Rome and Alexandria were larger. It was called Antioch the Golden. So makikita natin sa lugar na ito, maraming tao. Pero alam nyo, kahit maraming tao, hindi sila nahiya na ipakitang nagtitipon kami, nag-assemble kami. Tingnan pa natin, sabi pa ni F.B. Mayer, the population of Antioch was a rabble of all races, but the Greek element predominated with its licentious rites, its vivacious, sparkling intellect, its marvelously elegant and subtle tongue, its passion for the theater, the arena, and the race course. So dito iba-iba ng tao, may mga iba-ibang interest, may mga matatalino. Pero alam niyo, ang kagandahan sa mga mananampalataya sa Antioch is nagtipon pa rin sila. Hindi sila nahihiya, hindi sila mga secret agent. Talagang pinapakita nila sa kanilang community na ito, nagsasama kami, nagtitipon po kami. Magandang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo in Matthew chapter 10. Let me use din po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo, whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men,
Him will I also deny before my Father which is in heaven. So makikita natin dito na tinuturo ng Panginoong Jesucristo na wag nating ikahiya ang ating pananampalataya. Kaya nga isa sa pagpapakita na hindi natin kinahihiya yung ating faith is nagkakaroon tayo ng ganitong pagtitipon. Hindi lang po yan, letter C, makikita natin, unbroken presence. Ibig sabihin, sabi ng talata, that a whole year they assemble themselves with the church. Mga kapatid, whole year, walang absent. Nagsama-sama sila, uma-attend sila. Kumbaga, dito, lahat ng, kumbaga, yung itong si Paul, si Barnabas, talagang training sila, tinuruan sila, iba't ibang subject marahil ang kanilang pinag-usapan, pero ang blessing sa mga mananampalataya sa Antioch, hindi sila umabsent. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, blessing pag sa mga ganitong pagtitipon, hindi tayo nawawala. Kasi malaking blessing po sa ganitong pagtitipon, meron tayong mga matututunan mula po sa salita ng Diyos at yan ang gusto ng Panginoon. In fact, even in the Old Testament, makikita natin yung statement ng mga mananampalataya. In Psalm 27 verse 4, let me use this verse. Anong sabi ng psalmist? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, kahit yung psalmist, sinasabi niya na gusto ko, doon ako sa tahanan ng Panginoon all the days of my life. Nawa po, yan din ang ating maging prayer, yan din po maging desire ng ating puso sa Panginoon. Kaya nga, sabi pa rin sa Psalm 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So talagang makikita natin dito yung puso ng mga awit na sumulat po ng Psalm na yan, na sinasabi niya, tuwang-tuwa siya, uy, punta tayo sa tahanan ng Panginoon. Para bagang pag niyaya mo yung bata, uy, anak, punta tayo sa Jollibee. Pansin niyo, iba talaga yung sigla. Wow, Jollibee! Diba? Pero pag sinabi mo na karinderya, di ba parang nakaganon lang eh. Pero pag Jollibee, iba yung dating. Talagang nagniningning yung mata ng isang bata. So ganun din po, when it comes to going to the house of the Lord, tuwang-tuwa tayo dapat. Yan ang maging spirito natin bilang mga anak ng Diyos. Kitang-kita natin, number 1, na ito pong mga mananampalatayang ito, mga kaibigan at mga kapatid, ang kanila pong pagtitipon ay isang magandang patutuo doon po sa mga mananampalataya o mga tao sa paligid ng Antioch. Kaya hindi nakakapagtaka na later on, tinawag silang mga Kristiyano dahil sa kanilang pagtitipon, faithful sila, hindi sila umaabsent. Buong taon ang kanilang attendance, talagang ayos. Pangalawang, anong testimony na makikita po natin sa iglesia sa Antioch? Their priority shows it. Kitang-kita natin, mga kaibigan, hindi lang po yung presence nila, yung pagdalo nila, kundi sa pagdalo nilang ito, pinapakita nila yung magandang testimony, ano or sino ang priority ng mga mananampalataya sa Antioch. At nakita nga rito, a whole year, they assembled themselves with the church. So si Pablo, si Barnabas, they assembled themselves with the church. At kitang-kita natin na yung mga mananampalataya sa Antioch, ang kanilang priority is the Lord. Ang kanilang priority is the Word of God. Kasi nandoon sila Pablo, nandoon sila Barnabas, para turuan sila ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, matuto tayo sa kanila na ang mga mananampalataya sa Antioch, ang gusto talaga nila, sila ay mag-grow, tumibay sa kanilang pananampalataya, at walang ibang gagamitin para tumibay, kundi salita ng Diyos. Tingnan niyo po itong sa 2 Peter 3:18. Familiar tayo rito. Ang kalooban ni God for us is to grow, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So ang gusto ng Panginoon sa atin, tayo po ay mag-grow. Lumago tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga dito makikita natin, ang kanila pong priority is number 1, education. Ang mga mananampalataya sa Antioch, talagang gusto nilang ma-educate, gusto nilang matuto. Kaya ayaw nilang umabsent. Sila gusto nilang umattend doon sa pagtitipon. Kaya gusto nilang matuto ng salita ng Diyos. Sabi nga ng isa pang verse, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed,
rightly dividing the word of truth. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya tayo pumupunta sa church na kagaya po nito para tayo ay mag-grow sa ating kaalaman, ma-educate tayo sa banal na kasulatan. Kasi sinasabi natin mananampalataya tayo. Sinasabi nating tayo anak ng Diyos, pero nakakahiya kung tinatawag tayong anak ng Diyos, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya nga 'di ba sa mga ganitong pagtitipon, natututo tayo. Kaya nga nakakatuwa no, naalala ko may nagsabi sa akin, "Ay pastor, si Nimrod pala kamag-anak lolo niya pala or kamag-anak pala siya ni Noah." Pero kung hindi siya umattend, hindi niya malalaman 'yun. Kaya buti na lang umattend. Kaya marami tayong matututunan pag tayo dumadalo sa pagtitipon na kagaya nito. Ano pang sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 2? As newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. So, nasain natin, kumbaga hangarin natin ang salita ng Diyos dahil ito po ang magpapagrow sa atin, spiritually speaking. Kaya ang mga mananampalataya sa Antioch, talagang uhaw na uhaw sila sa salita ng Diyos. Gusto nila mag-grow, gusto pa nilang matuto. At nakakatuwa, si Pablo, isa sa mga nagturo sa kanila, just imagine, Apostle Paul, great, kumbaga masasabi natin, greatest missionary, ang nagturo pa sa kanila ng salita po ng Diyos. Alam nyo, makikita natin sa pag-aaral po, no, outside the scripture, pag-aaral na ng kasaysayan, sa naging training na ito sa Antioch, naging dahilan kung bakit itong mga mananampalataya sa Antioch ay naging tibay pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tignan natin po ang ilan sa mga information, kagaya po nito. The Syrian school of Antioch, sabi diyan, avoided literarism. Pag sinabing literarism, symbols po yan, and allegories. In this school were famed theologians such as Eusebius, Diodorus, and John Chrysostom. This school debated Origen's allegorical school. So makikita po natin mga kaibigan at mga kapatid sa information po na ito na makikita po natin sa aklat ni Robert Sargent. Ito pong ang school ng Alexandria at ang school ng Antioch, magkaiba sila ng sistema in interpreting the scripture. Kaya nga makikita natin dito sa picture, no, dalawang lugar po yan, merong Alexandria at saka meron pong Antioch, Syria. Ang Antioch, Syria po, dalawang school po yan. Tingnan natin, paano po nila ini-interpret ang scripture. Next slide. The Syrian schools teaches on hermeneutics. Paano nila ini-interpret ang Bible? No? Itong mga taga-Antioch. Kaya nga, itong dalawang school na ito ay magkaiba sila ng sistema ng interpretation. Sa kabilang side, yung kila Origen, ito yung interpretation nila is symbolical, lahat talagang sinisimbolize nila, metaphorical, lahat yan. No, hindi sila naniniwala sa literal interpretation, kaya nga talagang dumami ang iba-ibang interpretation sa Bible kasi halos lahat ay ginagawang symbolical ang interpretation. At pansin na pansin nyo po yan, pag pinakinggan nyo ang interpretation ng mga kulto. Ang mga verses sa Bible ay lahat sinisimbolical nila para palabasin lang ang kanilang pananampalataya. Para basin, uy, kami yan, ako yan, o yung leader namin yan. Pero tandaan niyo po, by plain understanding the text, hindi po lalabas doon yung kanilang tinuturo po na yan. Kaya nga di ba, merong samahan, naniniwala sila na yung 144,000, sila lang ang maliligtas. Gumamit sila ng allegorical interpretation. May mga naniniwala na yung leader nila, yung anghel na nasa gitna, ang interpretation nila, yun daw yung leader nila. No? Again, walang ganun sa Bible. Pag binasa niyo yung Revelation chapter 7. At marami pang iba. Sabi nila, yung leader namin, yan yung ibong mandaragit. Naku, malabo po yan, mga kapatid. Talagang ang mga kulto, gagawa sila ng mga allegorical interpretation. Pero paano po ini-interpret ng mga mananampalataya sa Antioch ang scripture? The Syrian school's teaching, sabi nga on hermeneutics, una po, sabi rito, recognize a plain literal and a figurative literal sense of Scripture. Alam nyo, hindi nyo kinakailangan maging dalubhasa. Pag nabasa nyo sa Bible, nagsalita yung ahas, kausap si Eva, ang ibig sabihin lang nun, nagsalita yung ahas. Okay? Huwag nyo na lagyan ng iba pang kahulugan. Nakita niyo na nahati yung Red Sea. Okay? Ibig sabihin lang nun, nahati ang Red Sea. Insisted on
historicity of Old Testament events. So ibig sabihin, naniniwala sila na ang Old Testament is history. Ibig sabihin, totoong may Adan, totoong may Eva, totoong may serpent. Totoong may Cain, totoong may Abel. So yan ang interpretation nila. Kaya nga, basically literal. Recognize progressive revelation. Pag sinabi nating, sabi pala, related the Old Testament and New Testament, typology, sabi dyan, not allegory. Pag sinabi nating typology, mga kapatid, merong mga pangyayari, totoong pangyayari in the Old Testament, pero meron pala itong nilalarawan in the future. Merong type. Kagaya halimbawa, no, doon sa Old Testament, 'di ba? Inalay ni Abraham si Isaac, totoong pangyayari 'yon. Pero yung pag-aalay na Abraham na 'yon, merong future significance, may tinuturo 'yon in the future. That is typology. Okay? Totoong nangyari, hindi totoong nangyari. Wala talagang literal na pag-aalay. Ganito kasi 'yan, hindi ganon. No, talagang may literal na pag-aalay, pero yung nangyari na yung account na 'yon, merong tinuturo in the future na may kinalaman kay Jesus Christ. Tapos sabi pa yan, recognize progressive revelation. Pag sinabi nating progressive revelation, sa simpleng understanding, para kang nanonood ng teleserye. Diba? Pag napanood mo yung episode 1, hindi naman ibig sabihin pag napanood mo yung episode 1, tapos na kagad. Hindi naman, kung kayo nanonood ng mga Pilipinong telenovela, minsan episode 1 pa lang, alam nyo na ending. No? Pero mapapansin, diba, minsan meron kayong pinapanood, episode 1, parang ano mangyayari dito? Hindi nyo alam. So, ganun po sa Bible. Pag sinusubaybayan niyo yung Bible mula Genesis, papuntang Revelation, ganito pala mangyayari. May progress. O bakit tinawag na seed of the woman? Kaya pala, kasi berhen, manganganak yung berhen. So, may progress pag sinusubaybayan. Then, ano sabi rito? Held that the bond between the Old Testament and the New Testament is prophecy. So basically, ganyan po natin ini-interpret ang Bible. At nagsimula po yan sa iglesia ng Antioch. Ganyan yung sistema ng interpretation nila. At sino nagturo sa kanila niyan? Of course, sila Pablo at saka si Barnabas. Kaya makikita natin dito mga kaibigan at mga kapatid, tayo po, naniniwala tayo sa literal sense. Of course, may mga obvious na symbolical sa Bible, pero basically, karamihan po sa Bible, pag ano sinabi ng Bible, yun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi kagaya ng mga naniniwala sa allegorical, kung ano-ano ang kanilang mga iniisip na interpretasyon. Number 2, makikita natin sa kanila pong priority, ang gusto po ng mga mananampalataya sa Antioch ay edification. Sila ay prioritize nila ang pag-aaral ng salita ng Diyos kasi gusto nilang tumibay ang kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ganyan dapat ang maging goal natin. Bakit tayo dadalo sa isang church? Bakit tayo sa isang assembly? For us to grow, para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Kaya kita nyo, di ba, kahit sa mga tao ngayon, maraming mga tao nagpapanik sila. Kasi wala silang idea kung anong mangyayari in the future. Ba tayo mga mananampalataya, since we have the Bible, at salamat may mga ginagamit ang Diyos to share to us the Word of God, so nakikita na, kasi ina-expect na natin yan. Ganyan talaga mangyayari. Kasi nakalagay na yan sa Bible. Okay? Kaya pinapatibay po tayo ng salita ng Diyos. Kaya salamat kung ikaw ay nakakadalo sa isang church na nagpipreach from the Word of God, ikatitibay mo yan. No? Hindi kagaya ng sasabihin ng ilan, ang ganda doon sa church na yan, ang galing ng pastor, komedyante, natatawa talaga ako. Alam niyo pa, nagkagera na, walang magagawa yung patawan na yon. Diba? Ang galing ng pastor, tumatumbling. Ano yun? Walang kinalaman yun sa pagtibay, paglago ng iyong pananampalataya. Ang gagamitin ng Diyos para tumibay ka, lumago ka sa iyong pananampalataya, ang salita po ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ng psalmist in Psalm 1, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night." Anong effect nito? "And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away." So sinasabi rito, parang kagaya ng
tree that planted by the rivers of water. Pag tayo po ay tumibay sa salita ng Diyos, anumang bagyo, anumang mga iba-ibang pangyayari sa buhay natin, magiging matibay tayo dahil sa salita ng Diyos. Hindi kagaya sa mga ungodly, walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Ayun, di ba? Kung ano-ano yung mga narinig natin, ng mga usapang mga ungodly. No, kaya nga sabi ko kay Sister Vicky kanina, Sister Vicky, ingat ka. May uso ngayon yung pinagnanasahan yung mga ano, di ba? Ganyan mga issue. Di ba mga walang kakwenta-kwentang mga issue? Ganyan ang mga utak ng mga unbeliever. Pero salamat po, by the grace of God, dahil sa salita ng Diyos, nakikita natin yung mga nangyayari sa paligid at pinapatibay po tayo ng salita po ng Diyos. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, makikita natin kung gaano naging matibay ang mga mananampalataya sa lugar po ng Antioch. Ayon sa kasaysayan, sabi po dito, hayaan yung basahin ko, sabi, the traditional received text is so designated because it was the basic text received by the Bible-believing churches down through the centuries, in contrast to the critical text, the manuscript stream that has been rejected as corrupt and unreliable by God's saints throughout the church, the Christian ages. So, mapapansin nyo po dyan, merong sinasabing traditional or received text. Ang traditional o yung received text na tinatawag, yan po yung family ng manuscript, handwritten copy, na pinagbatayan po ng ating Bible na itong apong King James Version of the Bible. So yan po yung naging basis, yung traditional. Bakit sinabing received text? Kasi ito yung tinatanggap ng mga mananampalataya noon pa man. Pero alam nyo, dito nyo po mapapansin sa pag-aaral ng history ng tinatawag na traditional text or received text, saan po nanggaling yung ganitong klase ng paniniwala or streamline ng manuscript? Sabi po ng next slide, the received word, sabi po ng next slide, traces its origin, saan daw po? To Antioch. So doon nagsimula. Alam nyo, dahil ang mga mananampalataya sa Antioch, they believe in the literal interpretation of the Bible, importante sa kanila ang bawat salita. So doon po sa mga mananampalataya sa Antioch, napaka-careful nila when it comes to the Word of God, na kinakailangan walang dagdag, walang bawas. Kaya nga dito makikita natin, the received text traces its origin to Antioch and the faithful Antiochian believers where God's word was accepted and received. Yun nga, sa Acts na nabasa kanina. While the critical text bases its origins on Alexandria. Nabanggit natin kanina yung school ng Alexandria sa Egypt. They believe in the symbolical, allegorical, and the heretical Alexandrians. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, sa sistema ng mga Alexandrians, hindi mahalaga yung word kasi nga symbolical naman yan. Pero dito sa Antiochian, they believe sa tinatawag na literal. Kaya yung manuscript na dapat i-transfer sa mga susunod na mga believers, kailangan tumpak. Kaya nga kung kayo ay familiar, hanggang sa ngayon, meron tinatawag na Peshitta translation. At yan ay pinaniniwalaan from the Antioch na itong Peshitta translation na ito ng Bible is kakampi ng tinatawag na received text ng Greek na pinagbatayan po ng King James Bible. Next po makikita natin, sabi pa ni Jack Merman, next slide, it seems likely that the Old Latin was translated in the Syrian Antioch by missionaries going to the West. Existing manuscripts certainly show a strong Syrian and Aramaic tendency. This being the case, the Old Latin is associated with the city, which is the missionary center of the book of Acts. Nanggaling sila Pablo po dyan. Yan ang nag-send out kila Paul. And had immediate concourse with those centers in Asia Minor, which received the epistles of Paul. History is so anonymous to Antioch being the fountainhead of the traditional text that had been called the Antiochian text. Isa po yan sa mga tawag doon sa tinatawag na received text. Merong Latin, merong Greek, at meron din po yung galing sa yung Antiochian text na tinatawag. Kasi pinaniniwalaan na doon nagsimula yan sa iglesia sa Antioch. Na ang mga mananampalataya, pag kinapi nila ito, they are so careful sa pagkapi, tapos ikakapi naman ng mga natuturuan nila ng salita ng Diyos.
At yan ang ginamit ng Panginoon. Kaya nga kung titignan natin, madalian na lang po ito. Next slide, tignan po natin, simulan natin yung konting history ng Bible manuscript. Ayan, Antioch. Of course, sa Antioch po, nandiyan sila Apostle Paul, no, tinuruan nila yung mga mananampalataya. Kaya makikita natin doon sa, kumbaga ito yung Antioch streamline ng pag-aaral ng Bible o Bible manuscript. So dito makikita natin, original, siyempre yung original Bible, sinulat po ng mga apostol, no? Sinulat nila Matthew, nila Mark, at yung mga iba pa mga writers ng New Testament, na kung lalagyan natin ng date, yan po ay sa pagitan ng 30 to 90 AD. Then, mapapansin nyo po, sinundan ito ng Syrian manuscripts, Peshitta, sabi nga diyan. Ang dating po niyan ay mga 100 to 200 AD. Kumbaga, ang Bible from the Greek ay na-translate into Syrian kasi dumami ang mga believers na nasa Syria. Then, anong sabi diyan? Later on, dahil naging dominante na po yung salitang Latin, nagkaroon ng tinatawag na Old Latin at kasama pa rin yan yung Syriac of Originals. So nagkaroon po ng Old Latin Bible na pinapaniwalaang yan naman ang naipasahan ng manuscript mula po doon sa Syria o yung mga Gentile believers. Shortcutin natin, dumating sa time, lumakas na nga yung Latin. Next slide. Yan, tingnan natin. Then, yan po, nagkaroon ng Latin Bibles. Mapapansin nyo po dyan, yung mga Waldensians. Ang mga Waldensians, tinuno natin sa pananampalataya. Sila po ay nangangaral outside the Rome, hindi sila galing sa Roma, pero nangangaral sila ng salita ng Diyos. Then dumating sa point na itong si Erasmus ay kinompile niya po itong mga Bible manuscripts na to noong 1522 AD, na ang kinompile niya mga manuscripts, ito yung mga ginamit ng mga believers noong unang panahon. Yan din po yung pinagbatayan ni Martin Luther sa kanya pong translation ng German Bible. Hindi po critical text ang kanya naging basis, kundi ang naging basis ni Martin Luther is the received text na kinompile ni Erasmus. At yan din po ang naging pinagbatayan ng Tyndale Bible, ng Coverdale Bible, Matthew's Bible, Great Bible, at kung itutuloy pa po natin, even ang King James Bible, diyan po binatay ang kanilang naging translation. So saan po nagsimula yan? Nagsimula lang yan sa simpleng pagtitipon. Nagsimula lang yan sa simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos, na sa simpleng pag-aaral doon sa lugar ng Antioch, ito pala magiging dahilan kung bakit ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang ebanghelyo ay may kakalat sa iba't ibang lugar na gumagamit sila ng tamang Biblia. Ikat lang po muna natin ang ating pag-aaral. Tutuloy po natin mamayang chapter hapon. 11, verse 26. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Biblia. Basahin ko po ang talata, Acts 11:26. And when he had found him, he brought him unto Antioch. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people. And the disciples were called Christians first in Antioch. Father in heaven, bless us and guide us as we study your word. At gaya ng challenge palagi, hindi po kami hearers only but maging doers of the word. Maging magandang halimbawa sa amin ang iglesia ng Antioch. At sa panahon ngayon ay maging modernong Church of Antioch kami, na sa simpleng pagtitipon dito sa Pag-asa Street ay magkaroon doon ng high impact, Panginoon, sa buong Pasig, sa buong Luzon, buong Pilipinas, at sa buong mundo. Hindi namin ito magagawa sa sarili naming lakas. Kaya nga nagtitiwala kami sa aming Panginoong Hesukristo na siyang makapangyarihan sa lahat. Ito, Lord, ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na ang bawat isa. Pamagat pa rin po ay testimony of the church at Antioch. Kaninang umaga, nakita natin na nagsimula ang iglesyang ito dahil dun sa nangyari kay Stephen. Nung si Stephen ay namatay, of course, ang mga mananampalataya ay persecute sila. Nagpunta sila sa iba't ibang lugar. And by the grace of God, talagang all things work together for good. Kaya minsan may mga pangyayari sa buhay natin na pinapahintulutan ng Diyos kasi meron siyang mas magandang plano. At yun nga, yung mga Kristiyanong mula sa Israel ay may mga napunta sa lugar ng Antioch, and by the grace of God, ay may mga nashiran po sila. Una, mga Hudyo lang ang nasyesheran. Maya-maya po ay kahit mga Hintil ay naligtas. Kaya nga talagang naging, kumbaga, marami po ang naligtas at naging natayo ang church na ito sa iglesia po ng
Antioch. At dito makikita natin yung word na Christian ay diyan po unang lumitaw. Kaya talagang maganda ang testimony ng church na ito. At nakita natin sa lesson natin kanina, balikan lang natin, their presence shows it. So sa presensya ng mga mananampalataya sa Antioch ay talagang makikita natin maganda ang kanilang testimony. Dahil letter A, nakita natin yung united presence sa kanilang part. Talagang nagkaisa sila. Hindi na pinag-uusapan kung Hudyo ka ba o Hintil ka. Basta sila ay nagtitipon, nagsasama-sama to glorify God. Then nakita din natin unashamed presence. Sa lugar po ng Antioch, napakaraming tao, iba-iba na mga pananaw, iba-iba po sila ng mga kultura o pag-uugali. Pero ito pong mga mananampalataya sa Antioch ay hindi sila natakot, hindi nila ikinahiya. Sila ay nagsama-sama at pinapakita nila sa kanilang kapwa, sa mga unbelievers particularly, na sila po ay nag-glorify sa atin pong Panginoon. And syempre, letter C, unbroken presence. Dahil ang mga mananampalataya sa Antioch, hindi sila umabsent, tuloy-tuloy, whole year. Sila po ay nagkaroon ng Bible lesson dito po kay Barnabas at saka kay Paul. Kaya dahil po dyan ay naging matibay sa pananampalataya ang mga mananampalataya sa Antioch. Kaya nawa po itong church na to ay maging ehemplo natin bilang maliit na congregation dito sa Kanyogan, no, dito sa Pag-asa Street, na bagamat sabihin na nating hindi man tayo kilala, pero alam natin na sa tulong, sa biyaya at awa ng Panginoon ay pwedeng gamitin yung maliit na samahan po natin na magkaroon po ng impact sa buong mundo, kagaya nga po sa iglesia ng Antioch. Pangalawa, nakita rin natin kanina, ano yung priority nila? Dito po nagpapakita ng kanilang testimony kasi pinaprioritize ng mga mananampalataya sa Antioch ang salita po ng Diyos. Kaya nga a whole year, they assembled themselves with the church. So kasama ni Pablo and Barnabas, nagtipon po sila at nag-aral po sila ng salita ng Diyos dahil ang mga mananampalataya sa Antioch, ang kanila pong priority ay mag-grow sila sa salita po ng Diyos. Kaya nga, number 1, nakita natin, education. Ang mga mananampalataya sa Antioch, kaya nga, di ba, nabanggit ko kaninang umaga, na ang church sa Antioch, ito yung pinaka-first Gentile church sa New Testament. At masasabi natin na yan ang pinaka-mother church, ika nga, ng lahat ng mga Gentile churches na kagaya po natin. Dahil dyan nga po sila Pablo at makikita natin mamaya na malaking kinalaman ng church na yan sa ministry po ni Apostle Paul. So education, so nakita natin na ang Church of Antioch, sa kanila po nagsimula yung tinatawag na literal interpretation of the Bible. Na which is, yan din po yung ating paniniwala, na kung anong nakalagay sa Bible, paniwalaan po natin. Kasi may other school of Bible interpretation, yung Alexandria, Egypt, dalawang lugar yan, Antioch, Syria, sa kabilang side naman, Alexandria, Egypt. Ang Antioch, Syria ay nakilala sa kanilang interpretation ng literal, sa kabilang side naman, yung Alexandria, Egypt, ay nakilala naman sa allegorical interpretation, which is, karamihan po ng mga kulto ay dyan sila kumuha ng style ng interpretation. Kaya nga sa mga kulto, iba-ibang interpretasyon sa isang talata. Dahil pinapalabas nila doon kung ano yung pumapabor sa kanila pong pananampalataya. Pero sa atin, kung ano nakalagay sa Bible, pag sinabing nagsalita yung donkey, nahati yung Red Sea, literal po, tinatanggap natin. Pag sinabing ganito yung edad ni Adan, 950. Pag sinabing edad ni Methuselah ay 969. We believe that that is literal. At yan po ang pag-aaral na nangyari sa church ng Antioch. At hindi lang yan, ang kanilang priority, hindi lang education, matuto sila tumibay, lumago sa pananampalataya. Pangalawa, ay edification. Yan, sila ay hindi lang po makapag-aral, kundi tumibay, maging matatag ang kanilang pananampalataya. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Bible po ang siyang gagamitin ng Panginoon para tumibay tayo sa ating pananampalataya. Pero ang magandang tanong, anong Bible? Dahil napasadahan ko na kaninang umaga na pagdating sa Bible, mga kapatid, hindi lahat ng Bible pare-parehas. Ang mga Bibles po, kagaya ng ginagamit natin na King James Bible, meron itong pinagbatayan pagdating sa kanyang translation. Kaya nga po, karamihan sa evangelical circle, pag sinabing Bible,
ang iniisip nila, halos lahat naman yan pare-parehas. Yan ang karamihan na kaalaman po. Pero alam nyo mga kapatid, pag siseryosohin nyo ang pag-aaral ng Bible version issue, lumalabas na hindi lahat ng Bible pare-parehas, may pagkakaiba talaga. At yung pagkakaiba na yan, sinasabi ng ilan, hindi, minor lang naman. Mga kapatid, ang Trinity, hindi siya minor. Ang salvation by grace, hindi siya minor. Kaya may mga verses na pag tinignan natin sa King James at pag tinignan natin sa other versions ng Bible, may mapapansin tayong pagkakaiba. Kaya nga sa oras na to, kung ang Biblia ninyo ay diglot na tinatawag, ang karamihan na iniisip ng mga tao, ang diglot ay, ang Tagalog doon ay Tagalog ng King James. Hindi po mga kapatid. Kahit ikumpara nyo yung 1 John 5:7 ng Bible niyo, tingnan nyo yung King James, pag tinignan nyo yung diglot na Tagalog, iba nakalagay. In fact, walang nakalagay. Wala yung 1 John 5:7 kasi magkaiba sila ng pinagbatayan ng kanilang salin. At yan yung sinasabi ko kanina. Pero alam nyo, ang kagandahan sa iglesia ng Antioch, dahil tumibay sila sa kanilang pananampalataya, pinagtibay sila ng salita ng Diyos, alam nila kung ano yung salita ng Diyos. Bagamat sa kabilang side ay dalawa po yan, no? Yung pinaka-stream ng Bible, merong stream ng Antioch, tsaka merong stream ng Alexandria. Yun ang pinakita ko kaninang umaga. Since ang Antioch po ay naniniwala sa literal na interpretation, napakahalaga sa kanila ng bawat salita. Sa kabilang side naman, dito sa Alexandria, since hindi naman mahalaga yung bawat salita kasi nga iyan po ay allegorical lamang, kahit magbago ng konti yung mga salita, medyo dagdagan, medyo bawasan, it's okay with them. Kasi nga, allegorical naman eh. Pero pagdating sa King James, sa pagdating sa Antiochian family ng manuscript, hindi ganon. Dapat mahalaga yung bawat salita. Kaya nga kaninang umaga, balikan ko lang ng konti. Tingnan natin yung stream ng Antioch, na yan ang pinanggalingan ng Bible natin, kumbaga ninuno ng King James. Sinimulan po yan ng mga apostol, yung mga sumulat po ng original na Bible, pero alam naman po natin na wala ng original Old Testament, wala na pong original na New Testament. Wala na po yan. Pero naniniwala pa rin tayo na hawak natin ngayon ang kompletong Bible dahil nangako si God that He will preserve His Word. Dahil nangako siya that He will preserve His Word, dito pa rin po yan. Wala naman siyang pinangako that ipe-preserve niya lang yan sa Hebrew tsaka sa Greek, Aramaic. Wala naman ganun eh. Basta sinabi niya, He will preserve His Word. Kaya naniniwala tayo na ang ginagamit nating Bible, which is the King James Version of the Bible, ay preserve Word of God sa English-speaking people. So balikan natin dito. Alam niyo, ang galing talaga ni God. Wala naman siyang sinabing Hebrew, Greek, Aramaic lang ang pe-preserve niya. Pero mapapansin niyo sa takbo ng kasaysayan, kung ano yung mga nagiging dominanting lingwahe na ginagamit ng mga Kristiyano, yun po yung Bible na kung saan yun yung Bible na dumadami at ginagamit ng mga mananampalataya. Anong ibig kong sabihin? Kagaya niyan, ang original New Testament ay pinapaniwalaan na ito ay Griego. Pero dumating ang point na ang Biblia ay naisalin into Syrian. Yun nga, yung sinasabi ko kanina, yung Peshitta translation, kasi dumami po yung mga Kristiyanong Syrian ang salita. At yan nga dito sa Antioch. Ngayon, dumating ang panahon na naging dominante ang salitang Latin. So, siyempre, maraming mga mananampalatayang Latin, kaya ang salita ng Diyos ay naisalin into Latin. By the way, iba yung pag narinig nyo po yung sabing Latin Vulgate na gawa ni Jerome, iba yan dun sa Old Latin na nakalagay diyan. Kasi yung Latin Vulgate na ginamit ni Jerome, yan yung ginamit ng Roman Catholicism. Minsan makaka-encounter kayo ng tanong, sasabihin nila, kayong mga Baptist, kayong mga Protestants, ang gamit yung Bible, galing naman yan sa Katoliko. Hindi totoo yan. Meron talagang Bible na galing sa Katoliko. Yan yung Codex Vaticanus at yung Codex Sinaiticus. Yun yung kabilang side. Yan yung kamag-anak ng Alexandrian manuscript. Pero sa kabilang banda, sa Antioch na ginagamit natin, walang kinalaman ng Roman Catholicism sa Bible natin. Hindi silang nagbigay. Of course, si God ang nagbigay ng Bible natin. So, yan nga.
Dumating ang time na lumakas ang Latin, dumami po ang mga Latin-speaking people na mga Bible believers, kasama dyan ng mga Waldens yan. People of the Valley, ang ibig sabihin ng pangalan niyan. At kung mapapansin niyo po doon sa dating, yan yung kalakasan ng mga grupong ito. Ito yung mga Bible believers during the Dark Ages. Ito yung grabe yung persecution. Pero itong mga Bible believers na to, underground sila, nakatago lang sila, palihim sila, hindi naman nila kinakahiya, kaya lang pinagbabawal. Because during the time of the Dark Ages, malakas ang kapangyarihan ng Roman Catholicism at pinipersecute nila yung hindi nila kapanalig. Pero yun nga, may mga Bible believers na ang gamit nilang Bible ay walang kinalaman doon sa Alexandrian Bible manuscript, kundi doon sa Antioch yan, galing sa Antioch. At dumating ang time na ito pong mga manuscript na ito ay kinompile ni Erasmus. At si Erasmus po, meron kayong mababasa na si Erasmus daw ay Romano Katoliko. Totoo po yan. Pero ito naman ang hindi nakikita ng ilan. Si Erasmus, bagamat siya ay hindi niya iniwan ang pananampalatayang Katolisismo, pero si Erasmus, siya yung tipo ng mananampalataya na nagdi-disguise. Ano kung ibig kong sabihin? Official religion ni Erasmus ay Roman Catholic, pero ang paniniwala niya, evangelical. Makikita yan sa mga writings niya. Kasi ang galing ng wisdom ni Erasmus, pag sinabi ni Erasmus na siya'y hindi na Katoliko, ano mangyayari sa kanya? Uhulihin siya. Aarestuhin siya. Papatayin siya. Pero dahil wala naman siya sinasabi na siya ay nirenounce niya na yung faith niya na Roman Catholicism, so okay lang, tanggap lang siya. Kaya nga, even ang Pope, during the time of Erasmus, ay diniklara yung mga writings niya na forbidden. Talagang pinasunog yung mga writings niya kasi nga ang teachings niya ay salvation by faith. Pero yun nga, itong si Erasmus na nag-compile ng mga Greek manuscript, ito din po yung pinagbatayan ni Martin Luther. Kilala niyo si Martin Luther, father of Protestantism. Yan ang ginamit niya nung translate niya ang Bible into German. Okay? Then, ito pong mga nakalagay sunod, Tyndale Bible, Coverdale Bible, Matthew's Bible, Great Bible, mga English translation po yan. Kasi minsan may nagtatanong kung nakalagay sa Bible nyo, King James 1611, nasaan yung Bible before 1611? Hindi natin problema yan. Kasi, bago ng 1611, hanapin nyo nasaan ang mga Bible believers. Nandoon ng Bible. Okay? And, dito po makikita natin, itong mga Tyndale na to, Coverdale, ang kanilang translation, hindi po naka-base upon the critical text, kundi ito'y naka-base upon the received text Bible. Which is, yan ang pinanggalingan ng King James. Kaya nga, doon sa mga nakakita ng Tyndale New Testament at kinumpare sa King James translation, magkamuka itong translation. Kasi nga, isa lang ang pinagbatayan ng kanilang translation na Greek manuscript, and that is the received text na kinumpile po ni Erasmus na pinagbatayan ng King James Bible. Pero ang point na gusto kong sabihin in relation to our study, lahat ng yan dumating sa point na napunta na sa Greek, napunta na sa English. Ang pinaka-foundation yan, nagsimula sa Antioch. At nagsimula yan doon sa simpleng pagtitipon lang. Sa pagtitipon, na isang taon, nag-aral sila ng salita ng Diyos, tinuruan ni Pablo, tinuruan sila ni Barnabas, at grabe yung kapangyarihan ng Diyos kasi sa pag-aaral lang na yun, mga kapatid, maaring nung time na ginagawa nila yung pag-aaral, hindi nila sukat akalain na yung ginagawa nila na yun, aabot sila ng buong mundo. Hindi nila maaring iniisip na darating ang panahon na itong ginagawa natin sa simpleng pag-aaral lang dito ng salita ng Diyos ng 1 year, ay ang mga Kristiyano ay maninindigan sa salita ng Diyos, handa silang mamatay sa salita ng Diyos. By the way, nung panahon ng Reformation, wala pong nag-exist na critical text kasi nakatago ito. Ang Bibliang Kristiyano hindi nakatago, ginagamit. Kaya ang King James Version of the Bible, malalim, kaya hanggang sa ngayon, kung iisipin, ano ba naman kayo mga Baptist kayo, hanggang ngayon King James pa rin, bulok na yan, dinosaur na yan. Yes, yan ang tingin nila. Pero hindi yan ang issue, mga kapatid. Ang issue rito, accurate ba yung Bible? At nagsimula yan
doon sa Antioch, na itong mga Antioch na to, naging matibay sila, naging matatag sila sa kanilang paninindigan, naging matatag sila sa salita ng Diyos. That's why nag-stick sila sa Biblia na alam nila na nagtuturo ng tama. Dahil hindi po ang Bible, hindi lahat pare-parehas. May pagkakaiba talaga. At even ang mga atheists at ang mga Islamic apologists, they know may pagkakaiba talaga ang Bible. Pero salamat dahil naniniwala tayo that our Bible is the preserved Word of God at ang history nito ay may kinalaman doon sa panahon pa ng Antioch, sa panahon pa po ng sinaunang mananampalataya. Let's go to number 3. Ano ang priority ng mga mananampalataya sa Antioch? Enablement. Alam niyo mga kapatid, mahalaga na sa isang lokal na church na kagaya natin, na iti-train ang mga tao. Dahil hindi naman po sa lahat ng pagkakataon ay nandito kami o nandito yung mga ilan sa atin. Darating ang panahon, maring iba sa atin pupunta ng ibang bansa o ibang lugar, maring iba sa atin ay kukunin na ni Lord, gagraduate na. So, ang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay mananatili pag mayroong mga natitrain na mga tao. At makikita natin, ang blessing sa iglesia ng Antioch, may mga na-train silang mga tao. Kaya, nung dumating ang panahon, wala na si Apostol Pablo, wala na si Barnabas, nagtuloy ang gawain ng Panginoon kasi may mga enabled men na train po sila. Let's look at Acts 13. Makikita natin dito sa iglesia ng Antioch. Ano yung mayroon dito? Now, there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch and Saul. So may mga ilang taong binanggit po dyan, na yung mga taong yan na yung naging resulta ng gawain dito sa Antioch. So may mga taong naturuan, may mga kumbaga may mga abled men na sila po ay na-train na handa silang mangaral, handa silang mag-share, mag-asik ng salita ng Diyos. At ganyan yung formula ni Apostle Paul in 2 Timothy chapter 2, na ang sabi nga ni Paul kay Timothy, "Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard of me," sabi ni Paul, "among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also," and that is discipleship, mga kapatid. Si Pablo, tinuruan niya si Timoteo. Ang design ni Timoteo, may tuturuan din si Timoteo, at yung mga tinuruan ni Timoteo, magtuturo din sila. Kaya ang church ay nagpapatuloy. Kaya nga, kung makita nyo, di ba, present ng ating Pastor Tan, yung roots to fruits, ganyan po yan. Merong isang pastornal na nagtiyaga, iniwanan niya ang kanyang comfort zone, nagpunta ng Pilipinas, may mga trained na mga pastors, and by the grace of God, napakalawak na ngayon ng sinimulang gawain po na yan. At doon sa nangyari na yon sa Bulacan, hindi pa lahat nakapunta dahil marami na naging bunga. At minsan nga yung iba, hindi pa nila alam, uy, meron na pala tayong daughter church sa ganitong lugar, meron na pala tayong apo sa sobrang dami. Pero ang point lang dito is, may mga na-train. Kaya nagpatuloy ang gawain. Tingnan natin ng konti ang mga na-produce na mga, sabihin natin mga prominent men sa lugar ng Antioch. Tingnan po natin, kagaya nito, si Evodius, mga 50 to 70 AD po yan, or Common Era, the first or second bishop of Antioch succeeding St. Peter. Hindi po yan yung nag-aalok ng pagmalapit ng mamatay. No? Pero makita natin dito, si St. Peter, yan kasi ginamit na sa, si Pedro, may paniniwala kasi, bagamat hindi siya malinaw sa scripture, historically speaking, may paniniwala na even si Pedro ay nakarating sa Antioch. At may tradisyon na sinasabing siya daw ang unang, kumbaga, di ba, naturuan na nila Paul, naturuan nila Barnabas, later on, nagpunta daw doon, si Pedro doon, at siya yung naging unang, pag sinabing bishop, simply means pastor. Siya naging pastor doon. Tas later on, nung si Peter ay umalis, ang pumalit naman sa kanya itong si Evodius, at yun nga, na-produce din po ng ministry dyan sa Antioch. Another, ito pong si Ignatius of Antioch, na pinapaniwala ang third pastor or bishop ng Antioch, known for his 7 letters, defense of orthodox doctrine, and
martyrdom in Rome. So ilan po yan sa mga kilalang historical figure na nagmula po sa iglesia ng Antioch. Another pa po, si Lucian of Antioch, 312 na po ito, a significant theologian and presbyter known for his critical work on the Old Testament. So yan, may mga naproduce ng tao. Another is si Theophilus of Antioch, mga 2nd century po ito, Patriarch of Antioch, and an early apologist, ibig sabihin yan, defender of the faith. Hindi yan yung mga ginagawa ng husband na lalaki na, sorry, hindi ganon ha. Apologist, who was the first to use the term Trinity or Trinitas noong mga panahon po na yan. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, ang iglesia ng Antioch ay nakapag-produce na mga enabled men, mga defenders of the faith, strong in the faith, na nangaral po ng salita ng Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, nagsimula lang sa small, o sabi natin sa simple assembly. At itong assembly na ito, biro mo nakapag-produce ng mga men of God na pinagpatuloy ang gawain. Pangatlo po, makikita natin ang testimony ng iglesia sa Antioch. Their performance show it. Makikita natin, sabi nga ng verse, and the disciples were called Christians. Tinawag silang mga Kristiyano kasi nakita sa gawa nila, nakita sa performance ng mga taong ito ang pagiging Kristiyano. Ano bang sinasabi ng kasaysayan sa lugar po ng Antioch? Again, sa lecture po na about life of Paul, if any city in the 1st century was worthy to be called the heathen queen and metropolis of the East, that city was Antioch. Talagang grabe ang pagan practices dito. Another pa po, sabi ni Ernie Bradford, the Antiochian united every vanity, every superstition, and every sensual excess from all over the Eastern world. So ibig sabihin, dahil nga itong lugar na ito sa Antioch ay napakadami ng mga pagano at marami po ang mga immoral na mga tao. Pero alam niyo mga kapatid, ang kagandahan sa iglesia ng Antioch, tinawag silang mga Kristiyano dahil nakita sa kanila si Christ. Maraming mga pagans, maraming mga immoral sa paligid. And by the way, hindi nalalayo sa panahon natin. Diba? Makikita natin sa paligid natin, sa mga paniniwala ng mga tao, paganism nasa lahat, nasa paligid natin. Immorality nasa paligid natin, ang dami po niyan. Pero gayahin natin ng mga mananampalataya sa Antioch, ginawa nila kung ano yung tama, mga kapatid. Yung performance nila ay nagpakita ng kanilang magandang patotoo, kaya tinawag silang mga Kristiyano. Kaya nga, sabi po ng isang kilalang leader sa Antioch, sinabi po ni Ignatius, we are not asked merely to call ourselves Christians. We are asked to be Christians through our deeds. Kaya nga, di ba, kahit sa pag-aaral ng kasaysayan ng mga sinaunang mananampalataya, ang mga kaya merong iba na convert sila kasi nakita nila yung buhay ng mga mananampalataya, mga sinusunog ng buhay dahil sa persecution, pinapakain sa leon, hindi sila nagmumura habang nandoon sila. Siguro kung yung iba doon, walang yakas, Nero, siguro magaganon na. Pero ang ginagawa ng ibang mga mananampalataya, meron pong isang magandang film po dyan about church history, na ang ginagawa ng mga mananampalataya, biro mo yung iba nakapako sa krus, yung iba pinapakain sa leon, anong ginagawa nila? Nag-aawitan sila. Sing praises unto God. Kaya mga ibang tao, pambira itong mga taong to anong meron sa kanila? Ipapakain na sila sa leon, susunugin sila ng buhay, pupugutan sila ng ulo, pero nagpupuri sila sa Panginoon. Hindi nila pinagmumura yung gobyerno. Kasi makikita natin, mga kapatid, sabi nga ng Jude verses 21 to 22, keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life, and of some have compassion. Anong ginawa nila? Making a difference. Let's make a difference. Ang mga iglesia, ang mga mananampalataya sa Antioch, pwede naman nilang gayahin yun Pagano, di ba? Pwede naman sila maging immoral, pero hindi. They make a difference.
Talagang nakita sa kanila ang pagiging Kristiyano. At yun nga, let your light so shine before men, sabi ng Matthew 5:16, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Pagpakita natin na talagang tayo po yung mga anak ng Diyos. Of course, hindi tayo maliligtas kailanman sa gawa. Hindi po. The Bible is very clear. Salvation is by grace through faith. In the sight of God, no works, zero works. Pero sa kapwa-tao natin, ang hinahanap sa ating gawa. Pakita natin kasi hindi na natin nire-represent yung sarili natin eh. We represent, kaya nga ambassadors na tayo. We represent the Lord Jesus Christ. At gagawin natin yung mga bagay na yan, hindi para maligtas, dahil ligtas na tayo, ginagawa natin yan for the glory of God, mga kapatid. Then, fourth and the last, their purpose shows it. Ano yung testimony pinakita nila? Ano yung pinaka-purpose ng church? Tingnan niyo po yung Acts 13, balikan natin yung kadugtong kanina. And they ministered to the Lord and fasted. And the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed and laid their hands on them, they sent them away. Sinend out ng church ng Antioch si Paul at saka si Barnabas. Sabi po ng isang aklat ni David Cloud, the church at Antioch was central to the missionary process. This was the church that sent out Paul, the apostle to the Gentiles, who personally carried the gospel throughout Asia Minor and Europe, and who wrote many of the New Testament epistles. It is therefore very significant that the received text is also called the Antiochian text or Syrian text, from the fact that it had been to be traced to that part of the world. So mga kaibigan, sa simpleng pagtitipon, sa simpleng assembly na to na naganap doon sa Antioch, merong isi-send out na Apostle Paul. At itong Apostle Paul na to, 13 to 14 books of the Bible in the New Testament siya ang sumulat. At itong Apostle Paul na to ay masasabi nating great missionary ni God dahil ginamit siya ni Lord mightily para ang mga lugar na yan sa Roman Empire ay mabahaginan niya ng salita ng Diyos. Pero tandaan niyo po ito, ang Apostle Paul ay nagsimula ng gawain kasi may nag-send out sa kanya na isang church. At sa church na yon, mahalaga ikaw at ako. Kasi kung sa panahon na yon, walang umattend sa kanila, sino mag-ano kayo? Sino mag-pray kayo po? Sino mag-send out sa kanya? Mahalaga yung, kaya nga church assembly, mayroong pagtitipon na nag-send out sa kanila. Kaya nga, sabi ng Romans 10, mula verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amen. Kahit sino pwedeng maligtas. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Oo nga. And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Di nga naman nila napakinggan. Bakit sila maniniwala? And how shall they hear without a preacher? Kailangan may magturo. Ganon din naman sa inyo, di ba mga kapatid? Nakakilala kayo sa Panginoon, naligtas kayo, may nagturo kasi sa inyo. And how, sabi ng verse 15, and how shall they preach except they be sent? Kaya si Apostle Paul nakarating sa merong first missionary journey, may second missionary journey, third missionary journey. Tingnan niyo po yung susunod na mapa. No? Makikita natin, yan ang nangyari. Ang pinakasentro, mga kapatid, Antioch, Syria. Diyan lang nagsimula. Na itong Apostle Paul na to, nakarating doon sa iba't ibang lugar na yan, sa Asia Minor. Okay? At makikita natin yan, may mga iba-ibang color kasi nagpapakita ng kanyang first, ng kanyang second, at saka ng kanyang third missionary journey. Pero nagsimula lang yan sa isang maliit, sa isang simpleng pagtitipon na nangyari po sa Antioch, Syria. At hindi lang yan, sa nangyari na yan, sa ginawa na yan ni Apostle Paul, mga kaibigan at mga kapatid, matagal na pong namatay si Apostle Paul, matagal na po siyang wala.
Pero ano nangyari? Next slide, makikita natin maraming mga na-produce na mga iba-ibang mga Bible believer na mga groups dahil ang pinagsimulan din po niyan kay Apostle Paul. Kagaya may mga iba-ibang grupo, tinawag na Anabaptist, may mga Waldenses, may mga Paulicians, Arnoldis, iba-iba pang mga grupo na nakakalat po sila sa iba't ibang lugar na yan sa European continent. May mga nakarating pa doon sa African continent. Iba-iba po napuntahan ng mga grupo yan. Yan yung mga baptistic groups, mga ninuno natin sa pananampalataya. Pero tandaan nyo po, hindi magkakaroon ng mga gawain na yan kung walang Apostle Paul na nangaral dyan. At hindi rin makakarating si Apostle Paul dyan kung walang local church na kagaya ng Antioch, Syria, ang nag-send out sa kanya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, ang Faith Baptist Church na kagaya natin, hindi tayo mega church. Simple lang tayo. Katiting lang tayo kung ikukumpara sa buong Pag-asa, sa buong Kanyogan. Pero kahit katiting lang tayo sa paningin ng tao, meron naman tayong Almighty God. Basta wag lang natin pagpaliban yung pagtitipon, magsama-sama lang tayo, magkaroon lang tayo ng unity in the Spirit, magkaroon lang tayo ng unity pagdating sa ating mission, may magagawa po ang Panginoon sa atin pong local church. Wag nating maliitin. Ikaw at ako, mahalaga sa church na ito. Sa isang walis tingting, hindi naman po makakapagwalis pag isang tingting lang. Sama-sama nakabugkos at nakakagawa po, nakakapaglinis, nakaka-accomplish ng kanyang trabaho. Ganon din po tayo bilang mga mananampalataya, bilang local church, dito po sa lugar ng Pag-asa, sa Barangay Kanyogan, may magagawa po tayo sa tulong ng Panginoon. Mahabaging Diyos, maraming salamat po sa hapon na ito. Salamat for reminding us na hindi kami basta-basta, Lord, o sabihin, kahit maliit, hindi man kami sikat, pero yung maliit na pagtitipon na kagaya namin ay pwedeng lumaki, makarating sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang lugar sa Luzon, iba't ibang lugar sa buong Pilipinas, at makarating sa iba't ibang lugar sa iba't ibang mundo, o sa mundong ito. Kaya Panginoon, continue to challenge us na as a church, gayahin po namin ang iglesia sa Antioch. Yung aming presence is very important. Maaring may mga iba, tingin nila sa sarili na, uy, usher lang ako. Okay, nagtuturo lang ako ng bata. Uy, member lang ako ng choir. Hindi lang. Ang bawat isa ay mahalaga. In fact, ang presensya mo lang dito every Sunday, napakahalaga na po nito. Dahil sa pagtitipon na ito, meron tayong magagawa. At pwede tayong gamitin ni God mightily sa assembly na kagaya po natin na hindi naman masasabing mega church. Pero we have a mega, the Almighty God, na pwede tayong gamiting instrumento. Lord, help us to prioritize your word, to prioritize spiritual things. Huwag kami papayag na hindi kami mag-grow. Gayahin namin ng mga mananampalataya sa Antioch. Talagang sila, ang priority nila, lumago sila sa pananampalataya, mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya history tells us na ang iglesia ng Antioch, ang siyang pinanggalingan ng Bible, na preserved Word of God, na hanggang ngayon, yung Bible na ginagamit po namin ay connected sa ministry po ng Antioch in the New Testament. Help us, dear Father, na sa aming buhay ay makita po ang isang tagasunod ng Panginoong Yesus. Ma-promote sa aming buhay ang Christ-likeness. Yes, Lord, there are times that we need to judge, pero kumbaga righteous judgment ang aming apply according to your word. Ang mundong ito ay nangangailangan ng gabay. Ang mundong ito ay nangangailangan ng katotohanan. Wala kang ibang pwedeng gamitin kundi kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami na ang Faith Baptist Church magkaroon ng impact sa Barangay Kanyogan, sa Pasig City, sa buong Metro Manila, sa buong Luzon, sa buong Pilipinas at kahit sa ibang bansa. Patuloy niyo kaming gamitin. Lord, hindi namin alam
kung hanggang kailan ang amin pong buhay, hindi nga namin alam kung hanggang kailan kami malayang nagtitipon. Pero hanggat kalooban nyo na kami magtipon, lagi nyo po kaming hamunin na huwag kaming a-absent. Tuloy lang kami. Tuloy lang. Dahil may magagawa at may magagawa ang aming pagsasama-sama na pananambahan sa iyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and Amen.